Nagdidesisyon kung guilty ba o hindi guilty si Sara Duterte. Napakalinaw na yung mga senator judges na alyado kay Sara Duterte, napaka-bias. Naging mga defense senators na sila. So dapat doon ang mas napagigpit. Pero itong pagtawag mga kababayan na scam, prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in this strength of their case. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something. Lantaran kasi, mga kababayan, lantaran ng ebidensya ng talamak na bias yung nakikita ng ating mga kababayan at political na witch hunt. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung masasabi mo doon sa sinabi ni Presiding Officer Chisi Escudero sa mga violations sa Rule 18, Subjudice Rule ng Impeachment Court? Hindi man tayo party noon. Kaya tayo, mga kababayan na publiko, di man tayo sakop ng rule nila. Pero itong reminder ni Chisi Escudero, ito tama to. Escudero reminds senator judges to be impartial. Mas dapat na magigpit siya sa mga senator judges. Kasi po, sila yung didesisyon kung guilty ba o hindi guilty si Sara Duterte. Napakalinaw na yung mga senator judges na alyado kay Sara Duterte, napaka-bias. Naging mga defense senators na sila. So dapat doon ang mas napagigpit. Pero itong pagtawag mga kababayan na scam, yung arkitekto at saka modus, mastermind, hindi ako conforme mga kababayan doon sa naging pahayag ng presiding officer. Sabi nga mga kababayan, let's call sin a sin. Kung ano yung mali, tawagin nating mali. Kung anong tawag sa kasalanan, tawagin nating kasalanan. Yung kasi ang pauso nila, mga kababayan. Yung pagbabanta, naging freedom of expression para lang lumusot si Sara Duterte. At ayaw nilang tawaging scam, yung modus. Yan ang pauso ng mundo. Parang yung kirida, ang tawag na girlfriend, ayaw na nilang tawagin sa tamang tawag. Di ba yung pauso ng panahon? Tayo po na mga matitino, we have to call sin a sin. Ang mali, ang kasalanan, tawagin natin kung anong tawag sa kasalanan. Sa tamang description, halimbawa ito, scam. Tawagin natin scam, kasi scam nga siya. Tawagin natin modus, kasi modus nga siya. Tawagin natin arkitekto, yung arkitekto. Tawagin natin mastermind, ang mastermind. Kung ayaw nilang tawagin, sila yon. Pero tayo, hindi natin papalitan mga kababayan yung tawag sa scammer. Kung may rules sila, hindi tayo pasasakop sa rules nila kasi hindi man tayo parte ng impeachment court. Parte yun ng rules ng impeachment court. Tayo, hindi man. Public tayo. Bahala sila sa buhay nila. Ngayon, nagreklamo si Sara. May statement si Sara. Bago. Basahin natin. Prove the impeachable offense. Prove it with evidence. Not insults, speculations, or political theatrics. Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in this strength of their case. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. A strong case does not need the adornment of theatrics. A senator calling a witness stupid, a lawyer calling the mastermind of a scam, or another witness referring to me as a brat does not prove a case, nor does it produce evidence. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang pag-ati-atian, ang 2027 budget, at ang paghanda kung paano
baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto. Ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito, syukran. So ang tanong ng bayan ngayon, saan hinugot ng ombudsman witch hunt nito laban kay dating Speaker Martin Romualdez? Makita niya, Mr. Maravillas, ano yung mga development ng mga balita. Lantaran kasi, mga kababayan, lantaran ng ebidensya ng talamak na bias yung nakikita ng ating mga kababayan at political na witch hunt ang nangyayari sa ngayon laban kay Martin Romualdez at para pang naging kasangkapan sa tinatawag na selective justice. So paano mga kababayan na atin ng ombudsman po na magpatawag ng sunod-sunod na press con para lang gipitin itong dating speaker ng House of Representatives nang walang kahit isang pirasong ebidensya o opisyal na rekomendasyon laban sa kanya. Samantalang, yung mga totoong arkitekto ng insertion sa BICAM na sina dating Senate President Chis Escudero at saka dating Congressman Saldico, darang tahimik na po. Hindi ba ninyo nahalata? Tahimik na. Bira niya Mr. Maravillas doon sa sa issue ng corruption sa flood control, sa infrastructure project sa Davao. Nagsalita, naitanong kasi ni Chiljok sa budget hearing. Tinawag yung sa Davao, mga kababayan, yung Davao tinawag na epicenter ng flood control corruption. Pero nahirapan daw sila na mag-imbestiga. Pag-amin ni Boying kahapon, timing po tungkol dito sa 142 billion, mga kababayan, na inuugnay po, yung insertions na inuugnay po kay Chis Escudero. So sa kabila po ng napakalaking pundong ito na dumaan sa kanyang kamay, ang ombudsman ay walang nilabas na kahit isang subpena laban po kay Chis. Walang babala o pahaging man lang, mga kababayan, na investigasyon. Walang statement laban kay Chis. Tahimik na rin yung issue tungkol kay Saldico. Si Saldico, mga kababayan, siya mismo yung chairman ng Committee on Appropriations. So yun ang tanong, nakapagtataka na sa kabila, mga kababayan, ng direktang pananagutan sa pagbalangkas ng mga pundong ito, nananatiling bulag yung ombudsman sa kanilang naging papel. So yun ang tanong, mga kababayan, bakit ganon? Si Martin, zero footprint, mga kababayan, kay Martin Romualdez. Al kontraryo, sabi nga, sa mga pasabog ng Office of the Ombudsman sa media, ang mga opisyal na ulat po ng Commission on Audit, DPWH at pati ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, ay nagdeklara ng zero adverse finding at zero finding at finding of guilt laban po kay Martin Romualdez. Walang anumang pirma o dokumento na nagpapakita na si SMR ay nangialam sa BICAM, maging doon sa tinatawag na small committee ukol dito sa mga flood control. Ngayon, upang bigyang matuwid ang witch hunt laban kay Martin, ginamit ang marangyang pamumuhay po ni Martin Romualdez bilang mitsa ng suspicion. Dati nang mayaman sila, mga kababayan. So ito po ay isang malisyoso, mga kababayan, na pagbaluktot sa katotohanan dahil ang kanyang amang si Benjamin Kokoy Romualdez at kanyang ina, mga kababayan, na si Juliet Gomez Romualdez ay dekada nang nakatala sa listahan ng pinakang mayayaman dito sa Pilipinas. Yan, report ng Inquirer. Philippines 50 richest families based on 2015 Forbes ranking. Yan, sabi diyan, completing the roster from 41st to 50th place. Yung mga minors, yan o. Asan dyan si Juliet Romualdez, $160 million. Legal ang yaman, mga kababayan, mula sa mining. Yan ang ebidensya. Juliet Romualdez returned to the Forbes Philippines 50 richest list in 2026 after 6 years, re-entering the ranking at number 50 with an estimated net worth of $185 million.
or 11.2 billion pesos. One of her three sons is former House Speaker Martin Romualdez. Juliet Romualdez last appeared on the list in 2020 when she ranked 43rd with a fortune of 160 million US dollars before dropping off in the following years. Mayaman na sila, kaya hindi siya nangingialam dito sa mga insertions na to. Bilyonaryo sila, ang pamilya niya bilyonaryo, 11.2 billion. Si Saldico, 4 something billion. Si Saldico. So mas mayaman po sila kay Saldico. Yung sa salin ni Saldico. O, nagets na ninyo, mga kababayan. Iridiro si Martin, tagapagmana ng bilyon-bilyon. So ang yaman ng pamilya, mga kababayan, ay isang generational wealth na mas namatanda pa sa kasaysayan ng ilang dekadang budget ng Pilipinas. So dapat po itoon ng Office of the Ombudsman yung investigasyon sa mga totoong sangkot. Yung mga napangalanan, mga kababayan, sa mga testimonies, malinaw na mga testimonies po. At nabanggit na natin yung mga pangalan ng dapat na imbestigahan. So nakikita natin selective investigation ang nangyayari, mga kababayan. So ito pong agresibong pag-atake kay Romualdez sa media, isang pandilin lang. Malina po, mga kababayan, yan nakikita natin. Isang pandilin lang para ilihis ang paningin ng publiko sa pamamagitan po ng paglika ng ingay laban po sa kanya. So, ang Office of the Ombudsman, mayroon po siyang constitutional obligation. Alam niya to, sa kamandato na maging isang walang kinikilingang taga-usig sa ilalim po, mga kababayan, ng Republic Act 6770. So ang paggamit sa dambuhalang kapangyarihan ng kanyang opisina upang maglunsad ng tinatawag na witch hunt laban kay Martin, habang pikit mata naman po sa papel na kinakasangkutan ni Chis at Saldico, ay isang malinaw na abuse of power at paglabag sa karapatan ng due process at saka equal protection. Nakikita natin yung absolute lack of probable cause. Ganon din ang sabi ng mga legal observers dito sa kwentong ito. So ang isang kaso ay hindi maaaring ibase sa pampublikong hinala, malisyosong chismis o press con ng taga-usig. Dahil malinis po ang ulat ng ICI, ng COA mismo. At walang partisipasyon nitong si Martin sa BICAM. Ang reklamo ay legal na itinuturing sa isang fishing expedition, mga kababayan. O witch hunt na walang probable cause, at dapat ang ganitong uri po ng kaso ay agarang ibasura po ng special panel. Malinaw po yung insertions. 142 billion. Sino yung mga pangalanan doon sa mga previous investigation? Yung dalawa. Si Chis at saka si Saldico. So ang tanong ngayon, bakit yung malinis na record po ni Martin Romualdez ang pilit na ginagawan po ng fiction? Ibasura dapat po ang selective justice para sa totoong hustisya dito sa ating bansa. Filming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak.
na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.